Si Attorney Michael Powa, tagapagsalita at miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Attorney Powa, salamat po. Igan at Connie po. Good Sir morning po. Igan, Ma'am Connie, maraming salamat din po sa inyong pasensya. Pasensya na po kung medyo na-late ako Okay lang dito po. sa No ating problem. interview. Salamat po sa pagpapaulak. Reaction lang po, 53-0, unanimous po na may probable cause. At yun nga, yung sabi nga ng publiko rito, yung sana na pagbigyan na kahit papaano dumalo o kayo'y masagot yung mga ipinisinta doong mga impormasyon at ebidensya. So, sabi nyo naman sa panig nyo, inasahan nyo na po itong magiging resulta ng House Justice Committee, Attorney Powa. Opo, sa totoo lang kasi talaga, Sir Igan, di naman natin kinagulat na yan, no? Yung based on yung takbo na naging proceedings for the past few hearings, talagang di na natin ikinagulat yung naging resulta. Pagdating naman po kasi doon sa hindi pagdalo ng ating Vice Presidente, it's really because meron tayong mga fundamental constitutional objections doon sa the way the proceedings were being conducted. Unang-una sa lahat, sinasabi nga namin na kung evaluation natin dito ay for the determination of probable cause, dapat ang evaluation ay ginawa base doon sa mga complaint na inihain at doon sa mga naka-attach, no, na pieces of evidence. Pero as napansin natin, no, in fact, allegedly being claimed to be pieces of evidence na napresenta ay after we have already filed their answer, no, and after the complainants waived their right to file a reply to our answer. So meron tayong mga objections talaga dyan, kaya po we had to be consistent with our position at kaya din po hindi na dumalo ang ating Vice Presidente. Pagdating naman po sa aming defense team, ang understanding kasi namin kung wala po ang respondent, wala rin naman magiging participation ng defense team because we cannot object, we cannot manifest anything except for, I think, magbibigay daw ng questions sa committee chair for the chair to decide kung itatanong yung mga questions na yun. So we also were not clear, no, na kung wala yung respondent, paano kami magpa-participate. So linawin ko lang po, no. So yung mga SALN niya, yung sa AMLAC na transaction, hindi siya nakapaloob dun sa articles of impeachment na submit, kundi ito'y mga ebidensyang during the hearing lang dumating. Parang ganon. Opo. Although, aminin din natin, meron naman pong allegation on, kasi I just want to be very factual about it. In fairness to the complainants and in fairness to the committee, may mga allegation, although may mga allegation doon sa mga complaints mismo on ill-gotten wealth, for example, SALN. Pero kasi yung mismong SALNs po, hindi naman po naka-attach doon sa complaints. Okay. Yung AMLAC report, definitely, wala po yan sa complaints. No? So ang sa pananaw namin, syempre, ano yung naging basihan ng mga aligasyon na yon, nung ginawa nila yung mga aligasyon na yon? Wala kaming ebidensyang natanggap attached to the complaints. Kaya po, yun yung naging objections namin na parang it went over and beyond. At after namin mag-file ng answer, tsaka lang lumabas tong mga dokumento na ito na hindi galing sa complainants, kundi galing sa mga compulsory processes o sa PINA powers, no, ng Committee on Justice. Pero pag ito'y umakyat na po ng Senado, Atty. Powa, makatitiyak ko ba tayo na personal ng sasagutin o magpapaliwanag po ang ating Vice Presidente sa Senado? Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. As you saw doon sa trial ni the late former Chief Justice Renato Corona, hindi ba? Hindi naman sa lahat ng proceedings present siya. But definitely po, pa-participate tayo doon sa Senado kung umakyat to. But again, without waiving yung aming petition, no, na nasa Supreme Court, questioning itong naging initiation sa House of Representatives. With all due respect, of course, to the committee. Reaction lang kasi parang ang narinig po natin sa mga nakikinig po minsan sa atin dito sa one-on-one, walang personalan, mga team bulalo, sinasabi nila parang
Bakit ganon? Kung talagang gusto ho ng Vice Presidente na talagang maibigay ang kanyang To panig, clear. to clear her Opo. name, lalo na't nagpahayag na siya na gusto niya maging Pangulo at ayaw natin syempre na magkaroon po ng attachment sa pangalan niya itong mga anomalyang ito na sinasabi na dinadawit siya, hindi po ba? Bakit daw Opo. panay ang punta ng kanyang kampo, kayo po, sa Supreme Court? Parang di ba ho, Or sa lalong press conference. or doon nasasagot hindi ho sa mismong plenaryo. Ibig ko sabihin parang Komite, oo. lagi pong merong parang gustong balakid para hindi matuloy. Yeah. Parang ganun ang Opo. impression, sir. Can you please answer that? Opo, Ma'am Connie, naintindihan naman natin yung ganong sentiments, 'di ba? But I think we have to explain na kasi may tamang paraan lahat ng bagay, no? So, sa atin, pag nakita natin bilang mga abogado ng Vice Presidente, kahit na gustong sagutin na lahat ng aligasyon, in fact, last year pa gusto nang sagutin ng Vice Presidente at siya na rin ang nagpahayag niyan. Oo. Pero pag may nakita tayong mga bagay na mali sa proseso constitutionally, I think duty din naman namin, no, na dumulog sa Supreme Court para magkaroon ng ruling, not just for the Vice President but for all impeachable officers in the future, no. And kasi ang lumalabas parang parang we're to suppress o mali yung pag-aakyat sa Supreme Court. I think karapatan naman po ng bawat Pilipino Oo. na pag may nakita mo ng violation, transgression against your basic fundamental constitutional rights, the rights to due process, for example, dapat dumulong tayo. Ilagay natin sa korte para magkaroon talaga ng ruling kung tama ba yung ginagawa ng House. But this is not to suppress anything, and definitely nga po kung kasi 50-50 naman yan sa Supreme Court, hindi ba? Kung pwede nila din sabihin na mali yung posisyon namin. At definitely, kung ganun, kung mali naman ang posisyon namin, sasagot naman tayo sa lahat ng alegasyon. Okay. But again, it's really because sa paninaw namin, may naging violations against the fundamental rights of the Vice President. Kaya po tayo dumudulong sa Supreme Court. Okay. Okay. And sa press conference naman po, kasi nga po, no, because we had to be consistent with our position at ang defense team mismo hindi participate doon sa mismong committee hearings kung wala Okay. ang respondent. Siyempre, tayo po, ang ginagawa namin ng press con, I was very careful about that. Hindi para sagutin yung mga aligasyon, pero para ipaliwanag lang sa taong bayan yung posisyon namin at yung pagsagot ng aligasyon kung talagang mapupunta to sa Senado, I think that would be the proper time and the proper forum to do so. Sabi ho ni Representative Luis Strod, she's been very careful, no? She has been very careful dun to sa pag-conduct nito pong House Justice Committee hearings, ano? Kayo ho ba nakita nyo rin yung due process na hinihiling ninyo dito ho at parang sinasabi nga i-extend pa ng isa pang hearing para makadalo, pero sinasabi ho ng ilan na 6 na beses nang hindi nyo na daluhan, ano, kaya tapos na, parang ganon. Pero in effect, parang sa tagal ho na naimbitahan, may due process na ba? Kontento na ba kayo? Opo. Ma'am Connie, sa amin kasi yung due process starts from the fact na na it went over and beyond kasi the complaints. For example, yesterday, hindi ba, kahit yung mga videos na pinapakita, it ventured into the videos of Mayor Baste Duterte, for example, na wala nang kinalaman sa impeachable offenses yan ng ating Vice Presidente. So, that's what we're saying. Kaya sinasabi namin na mukhang outside the scope, it went beyond the scope na nung evaluation for determination of probable cause. No? That's why yung due process, it's not just giving the person the chance to respond. It's Okay. more than that. I think that's an oversimplification of due process. Due process is also na dapat alam ng respondent yung ebidensya from the get-go bago pa kami sumagot sa kanila. Ang nangyari kasi is wala nga naka-attach sa mga complaints, no? And then bigla na lang kukuha na lang ng ebidensya through yung itong mga compulsory processes. Tapos wala man lang kaming kopya. If we were to attend, hypothetically, if we would have attended those hearings, wala man lang kaming kopya ng mga dokumento before those hearings. So paano kami makaka-intelligently respond on the spot doon sa mga pinapalabas na dokumento? So I think we have to understand also na yung due process
I have to be fair to Chair Luistro. We saw the effort naman that she would always ask for the presence of the Vice President, and she would always say na dapat hindi probing yung questions. But, meron ding ibang facets kasi ng due process. Like sinasabi ko nga is wala kaming kopya ng mga dokumento na yon prior to the hearing. Okay. So, paano namin masasagot yun? Hindi namin pwedeng pag-aralan yung dokumento. Okay. I think medyo may issue talaga tayo or objection pagdating po doon. Attorney po, last na lang po ito. Nakausap niyo na po ang bise. Anong reaction niya dito sa nangyari? Ang vice-presidente, hindi ko pa nakausap simula nung nagkaroon ng desisyon. Although, Okay. I think, kahit naman sa kanya, hindi na niya ikinagulat yan. Kasi nga, yesterday, as you know, no, may mga OVP events na in attendance ang ating vice-presidente. I'm sure we'll be talking in the next few days, but not really on reaction dito sa naging desisyon, but more on our strategy moving forward. Thank you, Attorney Michael po. Ingat po kayo. Opo, Sir Igan at Ma'am Connie, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.